Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Basahin natin ang Biblia at magsimula tayo sa Mateo, Kabanata 1. Basahin natin. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David. Si David ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Juda ang ama ni Perez at Sera, at si Tamar ang kanilang ina. Si Perez ang ama ni Hezron, at si Hezron ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Nashon, at si Nashon ang ama ni Salmon, at si Salmon ang ama ni Boaz, at si Rehab ang kanyang ina. Si Boaz ang ama ni Obed, at si Ruth ang kanyang ina. Si Obed ang ama ni Jesse, at si Jesse ang ama ni Haring David. Ituloy natin. Si Haring David ang ama ni Solomon, ang ina niya ay ang dating asawa ni Uriah. Si Solomon ang ama ni Rehoboam, si Rehoboam ang ama ni Abijah, at si Abijah ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Jehoshaphat, at si Jehoshaphat ang ama ni Joram, at si Joram ang ama ni Uzziah. Si Uzziah ang ama ni Jotham, si Jotham ang ama ni Ahaz, at si Ahaz ang ama ni Hezekiah. Si Hezekiah ang ama ni Manase, si Manase ang ama ni Amos, si Amos ang ama ni Josiah, at si Josiah ang ama ni Jeconiah at ng kanyang mga kapatid. Sa panahong ito, binihag ang mga Israelita at dinala sa Babylonia. Ituloy natin. Ito naman ang talaan ng mga ninuno ni Jesus matapos ang pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. Si Jeconiah ang ama ni Shealtiel, si Shealtiel ang ama ni Zerubbabel, at si Zerubbabel ang ama ni Abiud. Si Abiud ang ama ni Eliakim, si Eliakim ang ama ni Azor, at si Azor ang ama ni Zadok. Si Zadok ang ama ni Akim, si Akim ang ama ni Eliud, at si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, si Matan ang ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose na ang asawa ay si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kaya may 14 na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David. May 14 na henerasyon naman mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia. At may 14 na henerasyon din mula sa pagkabihag hanggang kay Kristo. Sa mga binasa nating talata, inalatag sa Mateo ang genealogy o kung tawagin ay kasaysayan ng lahi o angkan ni Jesus. Ipinakikita dito na mayroong pagkasalin lahi si Jesus galing kay Abraham at kay Haring David. Sa mga Hudyo, napakahalaga na mapatunayan na ang ninuno nila ay si Abraham, dahil ang mga pangako ng Diyos Ama ay ibinigay kay Abraham mismo. Sinabi ng Diyos Ama na siya ay magiging ama ng napakaraming bansa at ang kanyang angkan ay magiging sindami ng bituin sa kalangitan. Ibibigay ng Diyos Ama sa kanya at sa kanyang angkan ang iba't ibang biyaya kasama na ang lupang Canaan na tinawag itong lupain ng gatas at pulot. Mahalaga ring maipakita na si Jesus ay nanggaling sa linya ni David dahil ipinangako ng Diyos Ama
na sa angkan ni David magmumula ang hari ng Israel, na siyang maghahari magpakailanman, na nagpapatukoy kay Jesus. Basahin natin ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, na kanyang ina, ay nakatakdang ikasal kay Jose, pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose, na magiging asawa niya, ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Habang pinag-iisipan nito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, "Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil sa pagbubuntis niya'y sa pamamagitan ng banal na espiritu. Manganganak siya ng isang lalaki at ang papangalanan mo siyang Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan." Makikita natin dito na pinili ng Diyos sina Jose at Maria para ikasatuparan ang pagdating ng Mesayas. Kung titingnan natin, napakahirap ng sitwasyon na napasukan ni Jose at hindi natin siya masisi kung ano ang kanyang mga maiisip na hindi maganda. Pinag-isipan niyang hiwalayan na lamang si Maria na hindi naman natin siya masisisi. Ilagay natin ang ating sarili sa kinalalagyan ni Jose at nakasisiguro akong baka iba pa ang mas masahol pa ang gagawin natin kapag nalaman nating buntis ang ating papakasalan. Kinailangang kausapin ng anghel ng Diyos si Jose na tanggapin si Maria dahil ang Mesayas ang kanyang pinagdadalang tao. Tatanungin ko kayo, kapatid, kung kunwari tayo si Jose, ano iisipin natin dun sa nagpakita na anghel sa atin? Maniniwala ba tayo? Papaano kung hindi totoo yung ating nakita o yung ating narinig? Ito ang mga katanungan natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kasi minsan meron tayong mga na nakikita. Ano kaya ang gagawin natin? Tayo ba ay susunod sa mga sinasabi at kautusan ng Diyos? O tayo ba tatalikuran kung ano ang hinihingi at iniuutos sa atin? Ang pinakamahalagang gawin natin sa araw-araw ay sumunod kay Jesus kahit na kadalasan ito ay mahirap gawin. Dahil ito ay tama at dahil tayo ay nagmamahal sa Diyos. Dito natin maipapakita ang ating totoong paniniwala at pananampalataya kung tayo ay susunod sa Kanya. Basahin natin. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. So mga ilang beses nabanggit dito sa unang kabanata ang pagpapatupad ng mga sinabi ng mga propeta. Kailangan din natin kasing maintindihan na bago dumating si Juan,
Juan the Baptist, no? May humigit kumulang na 400 taong walang naging propeta sa Israel. Kaya naman laging tinutukoy sa ating binasa na si Jesus ang ipinangakong hari ng Israel na siyang magbibigay kaligtasan sa kanyang bansa. Dapat din nating banggitin na si Jose at Maria ay nagkaroon ng ibang mga anak at itinuring o tinuturing ng mga kapatid ni Jesus sa ina. Isa na dito ay si Santiago na naging isa sa 12 apostoles. Dito magtatapos ang ating pag-aaral sa Mateo Kabanata 1. Manalangin tayo. Diyos Ama, bigyan niyo kami ng pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin at maisabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Kami ay nananalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ugaliin natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.